local government officials of the municipality of Cananga, to my former colleagues in the Department of Education, sa mga kaigsuunan nako dinhi sa Cananga o sa katibukan sa Leyte, to our beloved graduates, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I was happy to hear the speech of Mary Chris, because my speech is another version of her message today. But essentially, it is all the same. It is about the students, about God, and their journey. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang mga magiging vice presidents ng Pilipinas sa hinaharap, at ang biyahe ninyo ay nagsisimula ngayon. Your batch is very special to me because I journeyed with you since 2008. Because my daughter is the same age as you. She is 18. She turned 18 years old this year. And so, one of these days, during the summer, I will be one of the parents sitting in the bleachers for the graduation of my eldest daughter. That is why you are very special to me. Nag-uban ta. So, gutong ipanganak mo adtong 2008. O kasabot kaayo ko sa tanan, sapot ninyo sa kinabuhi. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family, and the commitment of the Cananga National High School. This graduation is a milestone that reflects not only academic success, but the collective effort of every person in this ceremony. To our dear parents and guardians, dili sayon ang inyong kinabuhi. Puno kini og kakapoy, kulang sa tulog, kalisod, ug daghang luha. Ug kinahanglan usab na masabtan kini sa atoang mga anak nga dili dali ang kinabuhi. Ug kinahanglan na masabtan nila ang importansya sa edukasyon sa ilaha. Edukasyon ang mag-alsa kanila sa kagawasan, sa kalisod. Ang krisis sa presyo sa mga produkto karon o sa kadakong pagsulay sa atong pagbangon, isip pamilya o isip usa ka nasod. Mas mulisod pa ang moabot na mga bulan, mao kinahanglan hisgutan sa pamilya kung unsaon pag-budget sa kwarta. Kulang na gani ang kwarta kaniadto, napuno na ta og utang, ug sigurado tungod sa kataas sa presyo sa panaliton, mas mudako pa ang kakulangan karon. Akong gihangyo kaninyo na ayaw ninyo ibaliwala ang edukasyon sa inyong mga anak. Sigurado ko daghan sa inyo ang kahuna-huna nga ayaw na lang sa og eskwela karong tuiga kay maglisod yun ta sa kwarta.
Pero bisan pa man sa kalisod, palihog pilian ninyo ang paghatag o halaga sa edukasyon sa inyong mga anak. Gilauman o giilan namo ang inyong sakripisyo o kining adlawa inyuhan ni labaw pa man sa akoa nga inyuhang guest speaker. Mga anak, ayaw mo kalimot, nag-ingon kanina si Mary Grace Piatos dito. Mary Grace. Nag-ingon siya kanina sa iyang personal na pagpasalamat sa iyang ginikanan. Ayaw mo kalimot o pasalamat kanila. O kung kinsa man ang nagtabang sa inyo ha, na makalingkod mo din ha, isip mga graduates. Magsige lang bitaw na sila kasuko sa inyo ha. Dili man na tungod kay naglagot sila sa inyo ang inyong mga ginikanan, kundi sa kadaghan sa ilahang kinahanglan muna-munaon aron mapanigurado ang inyong kaugmaon. Mao na kinahanglan unya pagkahuman sa atong seremonya magpasalamat ta sa atong mga ginikanan o sa atong mga guardians. Daghan pud no nga dili ang ilahang ginikanan ang nagpadako sa ilaha, ang nagpa-eskwela sa ilaha. Mao na ang tawag nato o mga second parents nato o mga guardians nato. To our school personnel, our administrators, teachers, and non-teaching staff of the Kananga National High School. Thank you for choosing to serve our country rather than moving abroad for better economic opportunities. Despite limited resources, rising costs, and daily pressures of your personal and professional lives, you continue to mold young minds with peace, patience, and integrity. Thank you to all of you. You are not only educators, but you are, of course, nation builders. Salamat mga pinalangga na magturudto para han iyo diri maundang nga dedikasyon, pagpasensya, ngan mga sakripisyo, hapaghulmahan, hunahunangan, kabubuwasan, han iyo mga estudyante. An iyo kakugi, nga pagka mapalanggaon nga pag-alagan naghatag inspirasyon nga nakahimo hindako nga kaibahan at kinabuhihan pagsa nga nag-aaral. Every lesson you teach, every value you instill contributes to the future of our country. May you continue to inspire our children to be nation builders themselves. To our graduates, as you prepare to join the workforce or start your journey to college, remember that academics is important, but equally important are values. I have 4 B's, BE, that I want to share with you to keep in your heart as you navigate life. This is the same B's or BE that I remind my children every day before I send them off to school. First is be kind. Huwag kayong sumali sa pananakit at paninira ng kapwa-tao. Second, be humble. Ang kakayahan ninyo, gamitin ninyo sa pagtulong ng kapwa-tao.
Third, be happy. Nabanggit ko na kanina, mahirap ang buhay. Pero dapat magpasalamat sa Diyos sa mga maliliit na bagay sa ating buhay. At pang-apat, be careful. Piliin ninyo ng mabuti ang mga kaibigan ninyo. Sila yung magdadala sa inyo sa kabutihan o sa kasamaan. Choose your friends wisely. My next reminder for our graduates are 3 things. About love, about social media, and about your health and wellness. Unahin ko na ang social media. Kasi ito yung para sa akin pinakamadali na i-discuss sa inyo. Hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media ay tama. Huwag ninyong gayahin. At hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media ay totoo. Huwag kayong mainggit. Be confident in yourself with or without social media. Make social media a tool for your education and not for your destruction. Second, health and wellness. Dahil kayo ay 18, 17, 19 years old, hindi niyo pa naiisip na kayo ay magkakasakit. Kaya, pag tayo ay bata pa, teenagers, young professionals, medyo abusado tayo sa ating katawan. Pero tandaan ninyo, huwag kayong mag-antay na kayo ay magkasakit bago ninyo alagaan ang inyong kalusugan. Ngayon, panahon ay nauuso ang vaping sa mga bata. Dahil hindi alam ng mga magulang ninyo kung ano ang itsura ng vape. Mukha lang siyang ballpen sa paningin ng inyong mga magulang at hindi nila naaamoy ang amoy ng electronic cigarettes. Meron akong nakita kanina habang minention ko ang vaping ay umiti. So, ibig sabihin, alam ninyo kung ano ang sinasabi ko. Kinsa man diri ang na-vape. Wanay mo angkol. Smoking, cigarettes, or vaping is very dangerous to your health, especially to your lungs. Ang susunod ay ang pag-inom ng alak. Ayan, ngumiti na naman siya. Nakita kita ang ngumiti. Hindi kita ituturo ha, pero nakita kita ang ngumiti kanina sa vape. Nakita na naman kita ngumiti ngayon sa alak. So, ibig sabihin, ikaw yung perfect example ko. At ikaw pala yung kausap ko ngayong umaga na ito. Ang alak ay nakakasira ng atay at bato, kidneys. Hindi ko siya masabi sa inyo na huwag kayo uminom dahil nakikita niyo siya.
nakikita ninyo sa bahay, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Ang gusto ko lang maalala ninyo ay ang alak hindi siya solusyon sa problema ninyo. At ang alak ay hindi siya gift o prize sa kaligayahan ninyo. Kaya dapat lagi nakikita ninyo ang warning pero hindi ninyo binabasa. Nandyan yan sa lahat ng advertisement sa alak. Drink moderately. Ibig sabihin, ginagamit siya for enjoyment, pero hindi siya ginagamit kapag meron kang problema. Di po siya palabihan kung sobra ang imuhang kalipay kay nahuman na kaog senior high school. Alam niyo, gusto ko lang i-share sa inyo ang isang personal experience ko sa drunk driving. At ito, noong ako ay mayor, isa sa mga pinakamalaking problema namin sa medical assistance. Dahil napakarami namin ng motorcycle accidents dahil nagmamaneho habang lasing. Meron akong first cousin, anak siya ng kapatid ng nanay ko. 15 years old siya. Nasa high school siya noon long time ago. Matagal na panahon. 15 years old siya. Hindi siya umuwi. Gabi na, hinahanap siya ng mga magulang niya, hindi siya nakauwi sa kanilang bahay. Hanggang dumating na ang madaling araw, wala pa rin siya sa kanilang bahay. Sila ay nakatira sa Las Piñas, sa Metro Manila. Around 4 a.m., the mother, my auntie, received a call from a policeman in Pampanga. Imagine nyo lang, i-google nyo kung gaano kalayo ang Las Piñas sa Pampanga. Pulis na ang tumawag sa nanay ng pinsan ko. At sabi niya, "Ma'am, pasensya na, hindi maganda ang balita, patay na ang anak mo." Hindi alam ng kanyang magulang na umabot siya ng Pampanga. At ang kwento ay magkabarkada sila. Ang isa sa kanila ay merong sasakyan. Umabot sila sa inuman nila sa Pampanga at ang nagmaneho pauwi ay lasing at nadisgrasya silang lahat. Pero siya lang ang namatay. 5 sila sa loob ng sasakyan, pero siya lang ang namatay. Taken away so young. Nandun pa siya sa prime ng kaniyang buhay. Pero dahil siguro nagkulang ang paalala sa kanya na ang alak ay hindi solusyon sa kahit anumang bagay, ay nadisgrasya siya. Kaya yan ang paalala ko sa inyo. Hindi man siguro kayo takot na mamatay kapag kayo ay nakainom. Dahil kapag kayo ay nakainom, di ba, sobrang tapang at lakas na ng loob ninyo. Pero alalahanin niyo lagi, mamatay, baka ako nalasing, hindi ako mamatay, pero baka may masagasaan at ako at makapatay ako ng ibang tao. Baka yun ay nanay o tatay ng isang pamilya na magiging ulila ang mga anak nila kapag sila ay nawala. Kaya alalahanin ninyo,
sa usapang health and wellness, alagaan ninyo ang inyong kalusugan ngayon. Huwag ninyong antayin na kayo ay magkasakit bago kayo mag-isip kung paano kayo gumaling sa mga sakit. Pangatlo, sa health and wellness ay ang illegal na droga. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung bakit iwasan o lumayo kayo sa illegal na droga. By the mere term of illegal, ibig sabihin, hindi siya magdadala ng kabutihan sa inyo. Once you are hooked or addicted to illegal drugs, your life will only spiral downwards. Wala iyang maidadalang kabutihan sa inyo. Bakit ba? Kasi kung makakabuti yan sa inyo, hindi yan tinawag na illegal drugs. So, isipin nyo na lang, pag nasa harap na ninyo, bakit ba ito tinawag na illegal? Dahil makakasama ito sa akin. Ang susunod ay, Ginoo ko, maugin niya ang istorya sa tanan. Love! Insa man sa inyo din niya ang ibulagan bago ang graduation. O, nanay isa. Ako, saon ba na ako pag-explain sa inyo nga ang gugma, di mo ba siya illegal, ma'am? Dapat himoong illegal ning dapat himoong illegal ning gugma para dili madaot ang inyong kinabuhi. Lagi kong sinasabi sa aking mga anak, huwag ninyong hanapin ang kaligayahan sa ibang tao. Kasi, kapag iniwanan kayo ng tao, ayaw na sa inyo ng tao, aalis na yung tao, dala niya ang kaligayahan ninyo. Kaya dapat masaya kayo sa kung anuman ang nandyan at kung anuman kayo. Kung ano yung kaligayahan, excitement, joy, infatuation na dala ng tao na gusto nyo, dagdag na lang yon. Aron sa adlaw nga mingon siya sa imuha na nakoy laing gusto din ako ganahan nimo, paghawa niya malipayon gihapon ka ug mapasalamaton ka. Diba, sir? Tama ba ako? Marami sa naririnig natin kapag merong breakup o merong paghiwalay, sinasabi, di na ko ganahan mabuhi kung wala siya. Ginoo ko. Di ba, ma? Muna pa niya ako ang maluhog, no? Di ko mabuhi kung wala siya. Simbak ko. As you journey through life, you will meet a lot of people. They will come and go in your lives. Go in, ma'am. Pag mayroon nag-ati siya, go. Mayroon pagkahawa na. They will come and go in your lives. Some of them stay, some of them leave, but always remember that they bring a lesson
in your lives. Do not focus on the sadness, but focus on the lesson that they brought into your lives. Diba, ma'am? So, kamo nagsugod pa man mo, kami gikapoy na may anang ugma. Yan yung mga ginikanan. Gikapoy na kita. Mas pilion pa na mo ang kwarta kaysa gugma. Pero kamo, kaya magsugod pa man mo. And then, you will have that excitement. And then you will find that you are happy and joyful by the mere presence of one individual. But always remember that what is more important is your happiness and joy. Whatever they bring into your lives is an addition to your life. And whatever they take when they leave is not a subtraction, but a lesson that you gained for the heartache that they brought. Lagi ko sinasabi, hindi ko pwedeng sabihin sa mga bata, tulad ng mga ibang magulang, ayaw pag-uyab-uyab ha. Hindi natin pwede sabihin yon sa mga bata para sa pananaw ko. Dahil, bakit ba? Anong dala ng pain, sadness, at heartache sa inyo? Ang dala niya ay? Yes sir. Si Mr. Vape at si Mr. Ala. Anong dala ng ano niya? Anong dala ng... Ano ba siya? Bili na ako. Anong dala ng heartache? Lessons. Dahil kapag kayo ay masaya, wala kayong natututunan. Kaya hindi maganda yung sinasabi na mas-spoil ang bata. Kasi ang spoiled na bata, wala siyang nararamdaman na kalungkutan. Dahil ang kasiyahan will only become a memory of happiness. Nakastore siya doon sa brain ninyo, yung happiness. Pero, ang sadness, nakastore siya sa brain ninyo at sa damdamin ninyo. Kaya it will always be a lesson. Kanina, pagpasok ko, nakita ko na this looks like a college graduation. Hindi dahil mature ang mga itsura ninyo, but dahil yung vibe ng graduation ceremony niyo feels like a college graduation. And I was happy to feel that vibe. And I look forward 4 years after, 5 years after, to hear that some of you, and I hope all of you, are college graduates and ready to face on the world with your learnings and your diploma. And I truly pray to God that that will happen for you in the next 4 to 5 years. And next is ang kanaganing panlibre. Kaya mo anak naman na tanan sa inyo, uy, graduate na ka, maglibre ka. So kinahanglan mo graduation gift. Sila po ang graduate, ma'am. Sige, malibre man mo niya nila. Amo ang flight kaganina yamot siya sa Tacloban 5:15 a.m.
So from 5:15 hangtod a little before 9:30, tulog ko sa sakyanan. So wala ko naka-check kung naabay mga nagabaligya o lechon manok dinhi sa inyo sa Kalanga. Doon na ba yung lechon manok dinhi? Grabing palakpak sa tagiya sa lechon manok. Ay, salamat. Ako'y halin nung yung gabi. Urot ang ako ang inventaryo. Nga naman, yung cake manggulo ng ice cream is for birthdays, diba? Ang pansit is for long life. Pero ang lechon manok is for graduation. Nagpila ang inyo ang lechon manok din mo. Wala mo kong ka-check din ganina. Wala ko kabuhat ng market study. Nagpila ang lechon manok sa panahon ni Mimir. Ibaw mo, nakaabot pa ba ako sa tag 90 pesos na lechon manok kami ato. 90 pesos. Hantod na himo siyang 110. Hantod na himo siyang pila na karon? 1. So sir, hindi mo kibalo magsabong. Ilang? 1? 180? 280? Kung 280 lang yun yung manok din. Ngayon sa isa ka pamilya, pila man galit yung manok? Tulong. Sakto ra. Tulungan. Sakto ra diyan. 280 times 3. O, kamo na yung computer. 740. Sakto ra. Tulong ka. Lechon manok. Wala na ni kanunay. Matay ka nun, ma'am. Kasi, hindi na ko mention sa iyong pangalan kaya kasi mga supo na po sila. Ipahiling na po ito kung asa na. Sakto na, ma'am. Tulong. Lechon manok. Sabot lang kadaan ha, na it's a graduation gift. Kaya, daghan mag-yun ang pagpalibre sa inyo ha. Ang una na ana, ang inyong mga tinikanan mo, ana sila, uy, grabe ba akong gasto sa imong ha? Unya, hindi ko magpataon, karoon na nakuman ka na. So, kinahanglan yun mo na ako ihalad sa inyong balay. Dili lamang tungod kay nag-graduate mo, kundi pasalamat sa Ginoo sa mga blessings, o giya, o grasya na bihatag niya sa inyong kinabuhi. Pagsabot lang tandaan na this is a graduation gift and intended for lechon manok. Dili para sa inyong Tanduay, Emperador, Graduates. Sunod adlaw na doon na lang mo inyong trabaho o inyong kita. Pero karong adlaw, let us celebrate your graduation and your success. Life will not always be easy. There will always be struggles, financial, emotional, and of course, personal. Remember to make God your friend. He will lift you up during your hardest battles. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you so much, Miss Sara, for your very inspiring message and for the lechon manok as your gift for our graduates.
It is our great pride and honor that